Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating pong mga viewers and subscribers. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na po at paki-click na rin po ang notification button para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin. So, ayan. Ang ating pong topic ngayon ay si Pastor Nyong Kibuloy. Kasi siya po ang trending ngayon, no? Pinaghahanap na po siya sa kanyang KOJC compound sa Davao. So, ayan. Sa totoo lang po, hindi ko po ito kilalang pastor, no? Kung hindi po nag-trending yung kanyang pa-stop-stop, hindi ko po yan makikilala. So, pakinggan po natin yung kanyang pa-stop-stop. Kung ano po ba talaga yun. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandiyan si Ingrid, nandiyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako. Lindol. Sabi ko, stop! Hindi yung stop din. Salamat kayo sa akin. Oh, salamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Salamat kayo kung nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung Lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko, stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Sabi ni Sister Little, pungan, no? Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung Lindol na yun. So, ayan, narinig natin yung pa-stop-stop ni Pastor Nyong Kibuloy. So, ayan. So, sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, tulad ko, sige, let's dig in about his autobiography. So, ayan. Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Carrion Kibuloy, pinaikling tawag ay PACU. Hindi yung hindi yung bad word na yun. PACQ, yun. Ay ang nagtatag at ang pinuno ng restaurasyonistang simbahang nakabase sa Pilipinas na Kingdom of Jesus Christ. The name above every name, Incorporated. Inaangkin niya ang titulo na siya ang itinalagang anak ng Diyos, appointed Son of God. Naging kilala siya sa mga salungatang turo sa Biblia na laging pinupunan ng lingkod pangkalahatan ng Members Christ of God International na si Brother Eli Soriano. So, ano naman yung naging pamumuhay ni Pastor Nyong Kibuloy? Si Kibuloy ay ipinanganak noong Abril 25, 1950 sa lungsod ng Davao at mayroong nakababatang kapatid na 9 Tubong Kapampangan. Ang parehong magulang nito ay Tubong Lubao, Pampanga at lumipat sa lungsod ng Davao matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig
para makapaghanap ng trabaho. Si Kibuloy ay isang miyembro ng United Pentecostal Church hanggang sa binuo nito ang simbahang Kingdom of Jesus Christ. Ano nga ba ang simbahan na to? Si Kibuloy ay isang executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, founded on September 1st, 1985. Siya ay nagpatuloy na nangaral sa isang puok ng mahirap sa Villamor, Agdao sa lungsod ng Davao, kasama ng 15 ng kanyang miyembro, at siya ay nakatanggap ng pagresponde at kinukuha na siya na ang appointed Son of God. Mga paghawak sa media. Ang kanyang ministeryo ay may pandaigdigang channel at television. Ang Sunshine Media Network International. Siya ang Pangulo at CEO. At 17 mga istasyon ng radyo sa Pilipinas. Yaman! Mayroon din itong dalawang pahayagan, ang Pinas at ang Sikat. Pagkikilahok sa politika. Noong 2016, ang pambansang halalan, si Kibuloy at ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay nag-endorso sa kandidatura ng pagkapangulo ng malapit na kaibigan ng pastor sa Davao City na si Mayor Rodrigo Duterte at ang kanyang katuwang na si Senador Alan Peter Cayetano. Nagpautang din si Kibuloy sa kanyang pribadong jet at helicopter na gagamitin sa kampanya ng Pangulo ni Duterte. So, noong Disyembre 3, 2019, na mayroong bagyo sa Pilipinas na nagbabantang pumasok na si Bagyong Tisoy, pinabulaanan si Kibuloy na bakit hindi pa hintuin ang bagyo. Kaya nga no, bakit hindi niya pina-stop? So, dito naman tayo sa mga balita about sa kanyang mga naging kaso ng topic natin ngayon. Okay, wait lang ha. So, ayan. Ika-credit po natin ang balitang ito sa Balitang Bayan. Kaso versus Pastor Kibuloy na isinampa ng isang minor de edad, kinatigan ng DOJ. Sasampahan ng kasong qualified human trafficking at child abuse si Kingdom of Jesus Christ or KOJC Leader Apollo Kibuloy ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa pulong balitaan nitong Lunes, sinabi ni Remulla na inaprubahan ng Department of Justice ang petition of review na inihain ng kampo ng biktima kaugnay sa reklamong isinampa noong 2011. Pero naunang ibinasura ng Office of the City Prosecutor ng Davao City. Pero pagkatapos ng ginawang pagsusuri, inatasan ng DOJ ang Davao City Prosecutor's Office na isampa ang kasong sexual abuse laban kay Kibuloy. Kaugnay sa paglabag sa Republic Act 3610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa Pasig City naman,
isinampa ang reklamong qualified trafficking case. Pinag-aralan namin ng husto at ang lumabas talaga rito, mayroon talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant sa isang nagrereklamo noong panahon na yon ay may edad na 17 anyos noong nangyari ang krimen ayon kay Remulla. Hihilingin din ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat sa Manila ang pagdinig sa kasong isasampa sa Davao, kung saan nagmula si Kibuloy at kilalang kaalyado ng mga Duterte. So, ayun po yung kaso ni Kibuloy. Dito sa Pilipinas at saka sa US. Ito naman po sa USA. So, i-credit po natin ang balitang ito sa Bombo Radio Philippines. So, ayan. Pagdinig sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at iba pa, itinakda ng US Court sa November 2024. Nagtakda ng panibagong petsa ang Korte sa Estados Unidos para sa pagdinig sa mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, sa November 5 sa susunod na taon. Nakatakda sanang simulan ang proceedings o paglilitis sa Marso 19, 2024 para sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy, kabilang ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion, and sex trafficking of children, marriage fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, at international promotional money laundering. Subalit pinagbigyan ng US District Court for the Central District of California ang kahilingan ng kampo ni Kibuloy para sa karagdagang pangpanahon para pag-aralang mabuti ang mga kaso upang epektibong matugunan umano ng kanilang legal team. Ayon sa korte, ang naturang kaso ay hindi karaniwan at komplikado dahil na rin sa nature ng prosecution at dami ng defendants. Kung kaya't hindi aniya reasonable na asahang makakapaghanda para sa pre-trial proceedings o sa pagdinig mismo sa loob ng naunang itinakdang pitsa sa Speedy Trial Act. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation or FBI si Kibuloy sa kanyang associates na sina Teresita Dandan at Helen Panilag na kapwa din ng mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Subalit, pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang mga kasong ibinabato sa kanya bilang outrageous grandstanding at pamumuliti kalamang umano ng US government. So, ito po yung sa US. So, pakinggan po natin yung balita, yung isa sa mga naging biktima niya. Okay. Two Ukrainian women, both former members of the Davao-based Kingdom of Jesus Christ, alleged they were sexually abused by controversial doomsday preacher Apollo Kibuloy. The two women, identified only as Sophia and Nina, claimed they were raped by Kibuloy while serving as his pastorals. In the KOJC, pastorals are women who serve as close aides of Kibuloy, with some allegedly being turned into spiritual wives. A Filipino, identified only as Amanda, also testifies about how the preacher allegedly raped her when she was still a minor.
The Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality orders Kibuloy to be subpoenaed after he failed to show up during its hearing. Senator Risa Ontiveros says the subpoena will be the committee's third attempt to ask Kibuloy to face the committee. Di po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. So, ayan. Tapos, pakinggan natin itong si Miss or alias Amanda. Kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Grabe naman kasi itong ipinangako pala ni Kibuloy sa dito kay Miss Amanda at saka sa parents niya. Kaya pumayag yung parents niyang pumasok yung kanilang anak sa KOJC. Pero I don't think so na natupad ni Kibuloy yung kanyang pangako. So, tuloy natin. Noong July 2013, 16 years old na ako dito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KGC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, papunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isang tipay mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Okay, wait. Nakakapangilabot naman yun. Ay, sus, Ginoo, ano ba yun? Grabe naman yun. Ngayon ko lang yan narinig sa buong buhay ko. Isang tifay mo daw ang sarili mo, pambihira. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy.
Okay. May isa pa guys. Ito yung pinakamaselan sa lahat. Kaya SPG to patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. Baka sabihin nyo, bakit ba pinaparinig ni Lion Eyes ang mga yan? Of course, ito yung mga ebidensya ko bago ako magdadakdak dito, di ba? Baka sabihin nyo, fake news. Hindi to fake news. Excuse me. Gising na si Kibuloy nito, tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nang itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, kung may babawasan si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame at dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Alright. Grabe ano. Para sa akin para sa akin talaga, totoo yung mga sinasabi ng mga naging biktima ni Apollo Kibuloy. Hindi lang yung rape ang kaso niya, 'di ba? Marami pa. Tapos yung isa parang physical injury yun eh. Yung nilalagyan daw ng sili yung kanilang mata, tapos binubugbog pa sila. Tapos yung isa pa palang witness, nandito rin sa bansang kinaroroonan ko. Kung kilala nyo si Nay Renita, siya yung isang naging witness na sinasabi niya doon na parang hindi daw naman sila nagko-concentrate doon sa pagsasamba nila kasi yung ginagawa talaga nila naghahanap ng pera kasi may quota sila, 'di ba? Tapos pag hindi nila na-reach yung quota nila, meron silang punishment. Yun. Kaya ewan ko dito kay Kibuloy. Tapos pakinggan naman natin yung audio clip ni Pastor Nyong Kibuloy. Ngayon, hindi ko po
kasalanan yun? Hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya, at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun, problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Wait. Ay, sige, tapusin muna natin to. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso O ito. O, ayan. Sabi niya, hindi daw siya nagtatago. Kasi, kayang-kaya daw niyang harapin yung kaso niya kasi napakasimple. Pastor niyong Kibuloy, anong ginagawa niyo ngayon? Nagtatago kayo, di ba? Ito uulit-ulitin kong sasabihin to. Kung wala kayong kasalanan, bakit kayo nagtatago? Dapat, ang gagawin ninyo, lumabas kayo. Humarap kayo sa tao, humarap kayo sa Senado at kung saan mang hukuman. Linisin yung pangalan nyo. Idepensa ang sarili nyo. Hindi yung nagtatago-tago kayo dyan for what? Playing hide and seek, is it? Ay, sus. Sa aking sariling bansa, naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nila ito, pati bumpo, bakit ginawa nilang available yung dito sa Davao para ko'y lumitaw at pumunta doon, tapos naghihintay yung sergeant at arms na may warrant of arrest, dadalhin din ako. Di ba yung kaso niya sa Davao? Binasura yun, di ba? Kasi nga, presidente noon si Rodrigo Duterte. Siyempre, kaibigan niya to Isinasalba niya, kaya binasura nila yung kaso niya sa Davao. O sa Maynila, pagdating doon, yun po ang endgame, extraordinary rendition pa rin, babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti, gusto ko ba o hindi. Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila kumpas. Sige, nabanggit na yung extraordinary rendition. Iyan ay yung ibibigay daw siya sa ibang bansa o doon sa US kasi may kaso siya doon. Pero, hindi po ganun kadali ang ipamigay na lang natin siya. Kasi, kailangan niyang pagdusahan yung mga kasalanan niya dito sa Pilipinas. Masyadong excited itong si Pastor niyong Kibuloy. Aabutin pa po ng ilang taon yan bago po mangyari. Ang unahin po natin itong kaso mo sa Pilipinas. So after that, pwede ka nang ipamigay sa Amerika. Yun. Huwag kang masyadong excited. Tukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng... Ay, sus Ginoo. Saan ka naman nakakita ng ganyang klase ng ano? Ang daming hinihingi. Excuse me, hindi pwede ang ganun. Diyos ko, akusado, tapos ganyan ang kaamasta ang ano mo. Nako, hindi po pwede yan. Sus Ginoo. So guys, hanggang dito na lamang po ang ating
talakayan. So, hanggang sa muli guys, thank you for watching our video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, kung hindi po kalabisan, paki-subscribe na lang po ang ating munting channel. So, mag-iingat po kayo palagi. God bless po at see you po sa next video. Bye-bye!